Nung magkita sila for the first time, sinamba ni Cornelius si Pedro, no, na hindi nararapat gawin. Dahil si Cornelius ay hindi si Pedro ay hindi Diyos, siya ay mensahero, instrumento lamang ng Panginoon. No? At yan ang mabuting katangian ng lingkod ng Diyos, gaano man siya effectively, mightily, talagang wonderfully ginagamit ng Panginoon, hindi niya aangkinin ang papuri at pasasalamat na dapat sa Diyos lamang ibigay. No? Ang Diyos lamang ang dapat sambahin sa iyong buhay. So, meron ka pa bang ibang mga sinasamba sa iyong buhay? Hindi yan nararapat dahil ang Diyos lang ang dapat mong sinasamba. Oo. Yung other disciples, sinamahan siya ng 6 na mananampalatayang Hudyo. No? Sinamahan sila. Sabi ko nga, hindi ko alam kung inimbitahan sila o nag-volunteer sila from Joppa na samahan si Pedro. Pero yung ipinakita nila ay isang mabuting bagay. Yan. Ang naging role nila, sa pagsama nila, sila ang inutusan ni Pedro na magbautismo sa mga bagong mananampalataya. Nakalimutan ko lang sabihin, hindi ko alam, pero for sure sa mga mega churches, yung mga malalaking churches, hindi si Peter Tanchi ang nagbabaptize, hindi yung senior pastor nila. Yung mga pastors nila sa mga bawat parang kung D group o ano man yon, sila ang nagbabaptize. So, bagamat bago pa lang ito sa atin, ilang taon pa lang natin sinisimula, napaka-biblical po pala nung ginagawa natin, na hindi po ako yung magbabaptize lang, kundi ibigay itong tungkulin na ito sa mga e-group leaders natin. Hindi dahil sa nagrereklamo ako, lugi ako, ako lang ba lagi ang mababasa ang brief? Dapat kayo rin. Tsaka napansin ko, pag nagbabaptize, pag lumulusong ako, medyo giniginaw na, tumatanda na. So, maganda rin. Dapat kayo rin mabasa yung paa nyo. Ipag-pray natin patuloy yung pagpabautismo sa mga nababahagian natin ng salita ng Diyos. Nakakatawa. So, tayo, ang ating iglesia, somehow, sa aspetong ito ay nabubuhay ayon sa halimbawang ipinakita ng bagong tatag na iglesia doon sa lungsod, sa lugar ng Judea. Yan. Sila rin ang nagpatotoo doon sa council na totoo ang sinasabi ni Pedro. At ito ay isang paraan, pag sinasamahan ang isang leader ng iba pang mga mananampalataya sinusuportan, ito ay pagpapakita ng kanilang paggalang. At sabi ko nga, hindi pa ngayon, pero ina-advance ko lang, kung ating ginigagalang si Brother Paulo na mission worker ng church, merong magbo-volunteer na siya ay samahan. Tama ba yan, Brad Paul? Kung siya ay nirerespeto natin, kinikilala, nire-recognize natin, once ma-formalize na natin yon, siya ay i-dedicate dito, i-commission as our mission worker. At kung nire-respeto at kinikilala, merong magbo-volunteer na sasama sa kanya, na hindi ko kailangang utusan, ituro, kundi magbo-volunteer na samahan siya. Dahil nung sabi ko nga dun sa meeting, nung simulan yung ating iglesia, yung Eastwood Christian Fellowship, nagsimula akong 4 ang Bible study ko. At sabi nga ni Brother Paulo, nagpatunay siya na lahat ng small group ngayon ay pinasimulan ko. Although yung sa yung 2B, phase 1B ay actually dito rin yung galing, nagsimula, nagsama-sama. Sana merong dadating ang panahon yung kayo ang magsisimula, yung leader mismo ang magsisimula. At yun ang panawagan po sa atin. Sana may makasama si Paulo.
sa pagsisimula. Ipanalangin din natin dahil i-apply natin yon mission work sa Southern Baptist Convention upang kahit papano ay makakuha din tayo ng dagdag na suporta sa pinansyal na suportang ibibigay natin sa kanya. No? Ang church ay nag-pledge ng 3,000 a month sa kanila kung magsisimula na sila. At pwede na yung simulan. Kung magsisimula sila sa upa, magsisimula na silang mangupahan. Magkano yung upa, Brad? 3,500. Sila na yung bahala sa 500. No? Ang church na ang magsisimulang mag-upa sa 3,000. Hanggang sa formal na silang magsimula doon bilang isang mission church. Ipanalangin natin po yun. Siguro yun yung napakahalagang announcements natin na may kinalaman dito. No? Yun ay paggalang, pagpapakita ng paggalang, pag sinasamahan mo sa isang gawain ang manggagawa ng Panginoon. At hindi dapat iyon kasi sa bahagi ni Brother Paulo, kaawa-awa siya kapag yun ay kanyang sinarili. Hindi siya humingi ng tulong. Sabi nga ni Brother, di ba Brad? Sabi na mo sa message last time, yung 4-piece. Sunod tupad yun, di ba? Sunod ang next na tupad. 4-piece, yung pagsasama, natandaan ko yun. Pagpanalangin, pagkilos, pagsasama-sama, pagpupuri. Natandaan ko yun, kahit ako nag-notes, Brad, 4-piece Pas madaling tandaan, 4-piece. Baka yung tupad, madali ko rin matandaan. So, kaawa-awa si Paulo pag sinarili niya yun, yung oportunidad, yung pagkakataong maglingkod at magbahagi, magmisyon, magbahagi ng ebanghelyo ay dapat sama-samang gawain, pinagtutulungang gawain. Amen? Oo. Panalangin natin yan, Yan yung sinasabi ko doon. Tapos dito yung pangalawa, yung first point. Ano yung first point? Nakalimutan nyo na. Lalo na siguro kay Brother Ruel, nakalimutan nyo na. Kasasabi ko lang, the messenger, the men, kung dati gusto nyong dagdagan, the men who are eager to hear, mga taong sabik na sabik, matindi yung pagnanasa na marinig yung ebanghelyo ni Kristo. Si Cornelius unang-una, at hindi lang siya, talagang inimbitahan niya yung kanyang pamilya, yung kanyang mga kamag-anak, at yung kanyang mga close friends. No? Kaya nakakatuwa po, Sister Edna, na inimbitahan niyo si Ate Rowena. Okay lang sigurong katawagin ko kayong Ate Rowena. Mukha lang ako matanda. Ininga na naman ako ng senior citizens ID doon kang pagkain. Kung wala pa. Not yet. So yun. Inimbitahan. At diyon tayo dapat. Hindi lang tayo ang nasain nating maligtas, magkaroon ng kaligtasan, kundi ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kapamilya, ang ating mga kaibigan. Sabi nga, ang ganda nito, sinabi ko na, we are all here present before God to hear everything that you have been commanded by the Lord. Sana yan din ang desire ng ating puso natin ngayong umaga. Naririto kami, Pastor, upang makinig. Hindi po kami matutulog. Pag naramdaman namin inaantok kami, sasampalin namin ang aming kukurutin namin ang aming balat para hindi kami makatulog. Dahil naririto kami ngayong umaga at handang makinig ng salita ng Diyos. Sabi nila, yung kanilang attention and readiness. Dahil inimbitahan kami, ayaw naming sayangin yung pagkakataon ng pag-imbita sa amin. At dahil kayong mga inanyani pinasundo ay mayroong authority, kapangyarihan mula sa Diyos manamangaral, kami ngayon ay naririto at handang makinig. Anong papakinggan nila? Makikinig sila ng salita ng Diyos. Nang iniutos ng Diyos kay Pedro na ibahagi niya doon sa mga tao, una kay Cornelius at sa mga taong inimbita ni Cornelius para makinig sa ibang
Ebanghelyo. Kahit pa itong sasabihin nila ay taliwas sa dati naming pananampalataya. Kahit pa itong sasabihin nila ay taliwas sa kasalukuyan naming ginagawa. Kahit pa itong sasabihin nila ay masakit sa aming damdamin. At kahit itong sasabihin nila ay hihingi sa amin ng pagsasakripisyo. Ganun pa man, handa kaming makinig sa sasabihin ng Diyos sa pamamagitan mo. Amen? Yan. Faithful ministers, pag may pagkakataon, sasamantalahin niya na maglingkod sa Panginoon, lalo na sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. At dapat, pag nakinig tayo ng salita ng Diyos, ibinibigay natin, itinutuon natin ang ating buong pagkatao. Ano yung pangunahing utos? Ano yung pangunahing utos? What is the greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. At sana ganyanin natin, mahalin. Kung papalitan mo yung salitang love, worship the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, and with all your strength. No? Ito na tayo. Yung third point natin, the message of the gospel of Christ. Mensahe ng salita ng Diyos. Mahaba pa yung oras po, pero ayoko kayong abusuhin yung inyong matyagang pakikinig. Gusto ko nang matuto talagang disiplinahin yung aking sarili. No? Na hindi ko tatapusin itong buong point 3. Actually, parang 1/3 lang ang ibabahagi ko sa inyo ngayon upang tiyakin na matatapos tayo kasama ng banal na hapunan, pag-alala sa banal na hapunan ng 12:00. So, ang verses actually na nakapaloob dyan sa third point ay verses 34 to 43. Pero hindi natin lahat yun pag-aaralan. Ang babasahin lang natin is verses 34, 35, 36, doon lang, para tiyakin, kung abutin lang ng 15 minutes yan, hanggang doon lang, tapos maglo-Lord Supper tayo, basta tiyakin na hindi tayo lalagpas ng 12:00. Baka marami sa inyo ang namumuhi na sa akin dahil lagi kayong naglilipasan ng gutom. Pero natutuwa ako doon sa mga lola, no? Kay Lola ni Dora, kay Tina Dora, tsaka Tidora. Sabi niya, Pastor, bitin pa kami. Bitin pa sila. Hinihiling ko po ang lahat na tumayo para sabay-sabay na basahin ang 3 talata, 3 bersikulo na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Kayo po ay sabay-sabay na magbasa. Go. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, lagay mo po, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga sarili, ang damdamin na meron si Cornelius at yung kanyang mga kasama na may buong pananabik na makinig ng mensahe na ibabahagi ni Pedro. Mensahe mula sa iyo. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kahandaang makinig. Ituon ang aming buong pagkatao, ang buong sarili, buong isip, na may pag-iisip, na habang nakikinig kami, Panginoon, ipinalalawak namin ang aming naririnig sa aming isipan upang makita nito ang malawak na katotohanan na maaring hindi masabi ko, Panginoon. Makita namin, Panginoon, yung mga malawak na pagsasabuhay nito na maaring hindi ko maibigyan ng halimbawa, Panginoon, sa aking pagsasalita ngayong umagang ito. Bigyan mo kami ng lubos na pagpapakumba na kung may maririnig kaming taliwas sa dati naming paniniwala, sa dati naming ginagawa,
Panginoon, kami ay hihingi ng tawad at hihingi ng lakas na baguhin ang maling gawain na ipinakita mo sa amin na dapat naming baguhin sa umagang ito. Panginoon, wala po nawang maging hadlang sa iyong malayang pagpapahayag ng iyong salita sa amin sa umagang ito. Puspusin mo po ang bawat isa ng iyong banal na espiritu. Ako bilang tagapagsalita at ang bawat isa na tagapakinig, dito man o nasa ibang lugar sa mga sandalang ito, na nakikibahagi sa aming pagsamba. Maging sa makakapanood nito sa mga susunod na panahon ng recorded video. Maging kalugod-lugod, Panginoon, sa iyo, dakilang pangalan ang aming gagawing pag-aaral at pagkatuto at pagsasapamuhay ng iyong salitang matututunan namin sa umagang ito. Pagpalain mo po ang iyong salita. Pagpalain mo po akong iyong tagapagsalita. Pagpalain mo po ang makikinig, lahat ng makikinig, makakarinig ng iyong salita at mabigyan namin ng kadakilaan at malaking pagpapala ang iyong dakilang pangalan sa aming buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong salita na aming maririnig sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, ito mong aming dalangin. Amen, amen, amen. Maari na po tayong makakaupo. Babalikan ko lang po yung verse 33. No? So nung pumasok si Pedro sa bahay, no, ni Cornelius, ay somehow namangha siya, nagulat at natuwa. Dahil hindi lamang pala si Cornelius ang kanyang makakausap. Maraming tao ang nag-aantay sa kanya at nananabik na makinig ng kanyang salita. Hindi ko alam kung nakalagay yan dito. No? When Peter came in, he found many that were come together, which both added solemnity. No? Nakadagdag po ito ng kadakilaan, ng kabanalan ng pangyayari. And increase his opportunity. Nakapagpalaki po ito ng pagkakataon na siya ay gumawa ng mabuting paglilingkod sa Diyos. Peter was expected by many and this was a further encouragement to him. Pag may nakita kang taong para bang sabik na marinig ka, nakakatuwang magsalita. Tama? Pag ang taong kinikwentuhan mo ay para bang hindi ka iniintindi, di ba naiinis ka? Ako bilang teacher, kapag nakita ko yung mga estudyante ko, no, na hindi interesado, tinatamad akong magturo. Pero pag may nakita akong isa o dalawa o tatlo na habang nagdi-discuss ako at tinatanong ko at sumasagot, nagre-recite, whether face-to-face or online, kasi blended learning kami, nai-encourage ako na magturo ng ganado, ng maayos. No? Nakakatuwa. Hirap magturo ng, lalo na sa online, nung pandemic, di mo alam kung nakikinig. Mga estudyante kaya nakikinig. Yung sa kabila, naglalaro ng ML. Yung sa kunyari, nakabukas, nakaklose ang camera. No? Natutuwa ko, 3 years after nung pandemic yata, merong estudyante. Sabi niya, sir, kayo pala. Sabi ko, do I know you? Who you? Sabi ko, sir, sabi niya, sir, estudyante niyo po ako nung pandemic online. Ang galing niyo nga magturo. Oh, galing daw. Kung binabola ako nito. Nakaka-encourage yun. At yun ay nagbibigay ng encouragement, malaking kagalakan, lakas ng loob, kasiglahan kay Pedro na ibahagi ang mensahe ng kaligtasan. Titingnan ko nga yung mukha nyo kung nakaka-encourage kayo ngayon na magsalita. Nabagsak na ba yung talukap? Nabagsak na yung talukap, nakadagdag. No? At dahil siya ay na-encourage, sabi nga, opening his mouth, then Peter began to speak. Ang ginamit na Greek word dyan ay anoigo. Itong Greek word na ito, di ko alam kung nandirito yan, Ayan. The praise, yung anoigo, opening, binuksan yung kanyang bibig.
Nagbukas ng kanyang bibig, o sa simpleng salita ay nagsalita. Metaphorically, sabi nung binasa kong Vine's Dictionary, yan ay pagpapakita ng malayang pagsasalita. Para bang sinabi niya, babalikan ko yung text, no? Kung i-imaginein ko yung phrase na anoigo. Yan. Nagsimula siya. Ano sasabihin niya diyan? Babalikan ko yung text, ha? Parang ganito. Ngayon ko lubusang naunawaan. Ganon, parang ganon. Na walang itinatangi ang Diyos. Yun ang ibig sabihin ng opening His mouth. Ganong klaseng pagsasalita ang kanyang ginawa. The phrase suggested that Peter expressed himself with great intensity. Ano yung Tagalog ba ng great intensity na yon? Na merong matinding kasidian, matinding pagnanasa, may seriousness, kaseryosohan, but also with freedom, may kalayaan, na sabihin malaya kung ano ang gusto ng Diyos na sabihin niya sa kanyang mga tagapakinig, at masigla siyang nagsalita. Ngayon ko naunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Hindi siguro, ngayon ko naunawaan na walang tinatangi ang Diyos. Ganon klase. Dahil na-encourage siya, nakita niya, ang daming taong gustong marinig ang salita ng Diyos. Gustong marinig ang ebanghelyo, kung kaya't nagbigay yun sa kanya ng lakas ng loob, kasiglahan, at kagalakan na ibahagi ang ebanghelyo. Gaya ng nasabi ko nung huling panahon, last Sunday lang yata yun, na nailibing na yung tatay ko. No? Namatay siya biglaan. At the age of 84, natuwa kami personally, natuwa ako kasi hindi na siya na bedridden ng matagal. Nagkasakit ng sinugod ng, actually, nagkasakit halos ng 1 week na may ubo. May lagnat, walang ganang kumain, sinugod ng ospital ng Monday, Friday, patay na, no? Dahil nagkaroon ng pneumonia at nagkaroon ng komplikasyon, yung mataas niyang sugar. Natutuwa ako doon sa hindi na paghihirap, although mahaba na yung panahon, ano. Sabi ko nung una, ang regret ko lang ay hindi kami nakapunta sa Pangasinan, isa lang. 2 pala yung regret ko. Kasi nung kumanta kami doon ng kahit na kubo. So pangalawang regret ko kasi hindi ko napagawa ng magandang bahay yung tatay ko. No? Ayaw niya namang tumira sa ate ko na maganda ang bahay sa amin. Na maayos ang bahay, di naman maganda. Mas gusto niya tumira sa kanyang bahay na hindi talaga ganun kaayos. No? Buti na lang kinanta yung kahit na kubo ang aming tahanan. Naaliw ako doon sa bagay na yun. Ano. At isa pang kinatutuwa ko, nagkaroon ako ng pagkakataong magbahagi ng ibang helyo. Sabi ko, salamat Panginoon, nakakatuwa, naging makabuluhan ang kamatayan ng aking ama somehow. No? Ang totoo kasi noon, yung nanay ko, sabi ko sa ate ko, yung nanay natin, aalagaan ko yan, 8 years na bedridden, 5 years naming inalagaan, hanggang mamatay, kami ang mag-aasikaso niyan. At nung ipinrule na sa St. Peter, kami ang lahat na nag-asikaso at kami ang gumawa ng program. At sabi ko sa ate ko, itong tatay natin pag namatay, ikaw naman ang lahat ng bahala sa lahat. I expect na yung bayaw kong pastor na asawa ng ate ko ay gagawa ng programa gabi-gabi dahil alam kong masipag siya na magbahagi ng ebanghelyo. So hindi ako nakialam. Kaya nung Sunday, pumunta ako doon, naka-short lang ako, naka-tsinelas kasi ang ina-expect ko siya yung magbabahagi. Nagbahagi naman siya, 6:00 after nung worship nila sa Bulacan, dumiretso sila, 6:00, pero tinapos kagad nila ng 7:00. Dahil naging maulan doon sa lugar at hindi raw magkarinigan at maraming bata, yung apo ng tatay ko na halos 20, sa isang ate ko lang, apo sa tuhod yun, apo sa tuhod. Oo. Pakalat-kalat, minabuti nung bayaw ko, parang nawalan siya ng gana. Malaking bagay po yun, yung audience mo.
kung handang makinig. Pero nakita niya maingay, magulo, walang siyang gana at agad tinapos yung service. Hindi na kami umabot dahil na-stranded kami dahil sa lakas ng ulan. Tapos sabi nung ate ko, Tol tawag, wala na kaming balak programang gawin. Bahala ka na. Ibuburol pa siya ng Lunes. Linggo yun, Lunes. Tapos i-cremate ng Martes. So, nagsulat ako, sabi ko, kung sakali, sa huling lamay, may pagkakataon, makapag-evangelize ako. So, nakulat ako ng isang page, no? Ganyan. May silang. Sulat ako. Sakali. Tapos, kung may dadating na tao. So, habang lumalalim yung gabi, anong oras na ba yon? Parang 7, may dumarating kaming mga bisitang nakikipaglamay. Dumating yung inaanak ng tatay ko, na yung tatay ko lang daw ang ninong niya. Kasama niya yung kuya niya, kasama niya yung asawa niya, kasama niya yung asawa ng kuya niya. Na muntik maging hipag ni Nadet. Tapos may mga pinsan kaming dumating, may kapitbahay kaming dumating. Yung kinakapatid ko ay kagagaling lang ng surgery, may brain tumor. Ititreat pa, parang cancerous. No? At madalas siyang nagme-message sa akin sa messenger, nagtatanong tungkol sa salita ng Diyos. At yung kanyang hipag ay nakakalungkot. Backslider, nanlamig sa pananampalataya. Nakita ko dumami yung bisita. At yung, habang piniprepare ko to, dapat bilang mensahero, tayo ay masigla at sinasamantala ang pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Diyos. So immediately, in-instruct ko yung mga apo na pakalat-kalat na halos 20 doon. Apo sa tuhod ng tatay ko na, ialis muna kayo dyan. Hindi ko alam kung hindi naman ako mas mayaman sa ate ko, pero mas maganda yung pinagburulan ng nanay ko kaysa sa tatay ko. No? St. Peter yung tatay ko. Mukhang mayaman. Yung nanay ko mukhang mayaman. Medyo maliit lang yung punerarya. Tapos nakahiga doon sa mga upuan yung mga apo ng tatay ko. Pwede ba pakiligpit nyo muna yung sarili nyo? Sabi ko, doon muna kayo sa labas, may magbantay lang sa inyo. Tapos paupuin natin itong mga bisita. At napuno yung mga bisita, kaya nga pagdating nila Brother Cholo, wala na sa likod na lang sila. Puno na. At nagsimula akong magsalita. Nakakatuwa. At dalangin ko, naging makabuluhan yung pagkakataong yon. Naging masigla ako na magsalita. Hindi ako, walang parang yung malaya na, minsan kasi pagka, alam mo, may makikinig sa'yo, halimbawa ang Iglesia ni Cristo, nangingimi kang sabihin si Jesus ay Diyos. Pero dito, yung siya sabing onego, malaya. Masaktan na kayo kung gusto nyong masaktan. Ay, hindi man na. Hindi ko kayo gustong saktan, masaktan na kayo, pero yan ang katotohanan na dapat ninyong marinig. At dapat ganun tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos. Malaya, masigla sa mga tao. Hindi tayo dapat matakot. Kung ang isang tao ay maling ginagawa, huwag mong sabihin sa kanya, okay lang niya ang ginagawa. Ay, nagbabasketball ako. Siyempre, mga lalaki, pag nagbabasketball, nagmumurahan yan, pag nag-usap, uy, maya naman kayo, nandiyan si pastor. Malaya kayo na sabihin nyo, wala naman tayo sa Pero, nung last Thursday, sabi niya isa, basketball ako, may birthday, may pagkain. Sabi niya, bago tayo kumain, pabasbasan muna natin to kay pastor. Pinahaya naman ako, Pray.
May prayer request ka ba, Brad? Sabi niya, wala lang. Punong-puno lang magpapasalamat. So nag-pray ako. Pero sinabi ko ron, bilang ministro ng salita ng Diyos, bilang pastor, ang panalangin kong personal sa taong ito ay makilala ang Panginoong Jesus. At dalangin ko, gamitin yung simpleng salitang yon na lumika ng pagkauhaw sa kanyang puso na makilala ang Panginoon. Dahil pinagpapala ng Diyos ang panalangin ng kanyang lingkod. Amen? Oh. Nung una, parang ayoko na, gusto ko na magturo eh. Hindi ko na lang. Pero napaka-normal po yun. Nasa simula, parang meron kang pag-aato, bili. Meron kang parang pangingimi. Parang pagkatakot. Normal yun. Pag nakakadama kayo ng gano'n na magbabahagi kayo, nag-aalala, natatakot, nag-aalala. Normal yun. Subalit, ang sinasabi ko ngayong umaga, hindi natin dapat yun panaigin. Hindi natin yun dapat panatilihin. Bagkus, magkaroon tayo ng masigla, malaya, masiding pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang tanong, bakit? Bakit? O paano? With the power of the Holy Spirit, every witness of Christ should have great intensity, seriousness, freedom, and exuberance in sharing the gospel. Bakit? At paano? Kasi meron kang banal na espiritu. Ang tunay na mensahero ng Diyos ay merong banal na espiritu. Kasama niya ang Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu. Anong ibig sabihin nun? Ang sabi ng Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit, darating sa inyo ang banal na espiritu at bibigyan kayo ng kapangyarihan. May kapangyarihan ka. Kaya hindi ka dapat matakot. Kaya hindi ka dapat mangimi. Bagkus maging malaya, masigla kang magpahayag ng salita ng Diyos. Sapagkat ang ibinigay sa ating kapangyarihan, sabi sa Timoteo, ay hindi kapangyarihan ng kapagkatakot at pagkakimi. Hindi espiritu ng fear and timidity, but power. Amen? So pag nakakadama tayo ng ganun, pag so natatakot ako. Pag-pray ka, you have the power, you have already the power. Kung totoong mananampalataya ka, kung totoong sinugo ka ng Diyos para maging mensahero. Para po dun sa mga estudyante ng Biblical Foundation Course, sinend ko na po yung lesson. 10 yon, may 2 pa yon. Nabasa nyo na po ba yung mga lessons? Nandoon. Isa po sa lesson doon, isang aklat na pag-aaralan ninyo ay how to witness. How to share the gospel. Paano magbahagi? At requirement po roon, pag yun ang lesson, i-require ko kayo na talagang mag-share. You will not pass that lesson kung hindi mo mai-experience ang kaya kung sabihin mo, Pastor, ayoko, di ngayon pa lang, balik ko na 400 mo. Drop ka na. Kasi, sabi ko nga dun sa GC natin, seryoso po yun. May term paper, may midterm exam, may final exam. Hindi na kagaya ng dati, base sa orientation namin. Meron na siyang tinatawag na standard. Na, bagamat hindi kayo pupunta sa Bible school, kung paanong itinuturo yun sa Bible school, ganun din ituturo yun doon sa ating klase. At ang isang klase doon, how to share the gospel. Magandang paalala sa atin yun. So, binibigyan ko na kayo ng time para mag-drop. Pastor, ayoko mag-share. Hindi pwede. Mag-drop ka na. Babalik ko ang 400 mo na registration fee. No? Dahil mababasa nyo malamang doon, bagamat hindi ko pa nababasa, ang isang isinugo ng Diyos, ang isang mensahero ng Ebanghelyo ay
mayroong taglay na banal na espiritu. May kapangyarihan ng banal na espiritu. Because those to whom Peter preached were Gentiles, it was a new sermon. Ibang-iba yung sermon na ibibigay ni Pedro dito kaysa doon sa sermon na ibinigay niya sa chapter 2. Hindi ako nagkakamali. O chapter 4, sa sermon ni Peter, doon sa Jerusalem. Chapter 2, I think, sa day of Pentecost. Bagong sermon to. Dahil iba ang tagapakinig niya, mga hintil. Peter's sermon is our first example of preaching to the Gentiles. So patikim na ito doon sa mga estudyante ng Biblical Foundation Course. Paano mag-share? Ano ang dapat i-share? Ano yung dapat nyong ibahagi? Paano magbahagi? Ano yung mga dapat nilalaman ng ating ibabahagi sa kanila? Baka ang ibahagi mo doon, alam mo yung kapitbahay natin, si nag-evangelize ka, tapos nag-chichismis ka na. Kung ano nung pinagsasabi mo na roon. So yung message, pag-aaralan natin, anong matututunan natin dito sa mensaheng ibinigay, unang halimbawa ng mensaheng ibinigay ni Pedro doon sa kay Cornelius at sa kanyang mga inimbitang makinig. Opening his mouth, Peter said, I most certainly understand. Baguhin natin, baka sabihin nyo kanina, I most certainly understand now that God is not one to show partiality. Hindi siya nagtatangi. I now realize how true, gaano katotoo that it is that God does not show favoritism. Walang favoritism ang Diyos. Yun yung bungad niya, yun yung introduction niya. No? Peter showed that there was a share for them in the gospel, na ang ebanghelyo ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Na sila rin ay may karapatan na ma-enjoy yung mga pakinabang at sila ay may pantay na kalagayan sa mga Hudyo bagamat sila ay mga hintil. No? Ang Diyos ay hindi nagtatangi. Dito ay inilatag, ipinahayag ni Pedro ang isang walang alinlangang katotohanan. Hindi nagtatangi ang Diyos. Ito ay laging katotohanan noong unang panahon, subalit ngayon lamang naintindihan ni Pedro. Noon ang akala niya ang paborito lang ng Diyos ay ang bansang Israel. At ang mga pinagpala lang ay mga Hudyo. At ngayon, maunawaan niya lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Hindi lang ako. Hindi nagtatangi ang Diyos. Yan ang bungad niya kagad, no? Hindi nagtatangi ang Diyos. Na ang bawat tao ay mayroong pantay na pagkakataon, binibigyan ng Diyos ng pantay na pagkakataon na makarinig ng ebanghelyo at tumugon sa kanyang panawagan. Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano ang iyong panlabas na katangian. Hindi niya tinitingnan kung saan ang iyong pinagmulan. Hindi niya tinitingnan kung ano ang iyong kasalukuyang kalagayan. Yun ang sinasabi rito. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Gusto ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Kahit pa ipinipilit na sabihin ng mga Calvinist na meron lang pinili ang Diyos, ang sinasabi pa rin ng Diyos, gusto ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Gusto ng Diyos na ang lahat ay makarinig ng ebanghelyo ni Kristo. Gusto ng Diyos na hindi ka mapahamak at mapunta sa impyerno. Gusto ng Diyos na makasama ka niya sa langit. At yun yung application natin, yung lesson natin. Let our hearers know and understand the universality of the
gospel. Dapat malaman ng ating tagapakinig, maunawaan nila na ang ebanghelyo ay para sa lahat. Na kung magbabahagi tayo, hindi tayo mamimili. Sasabihin ni Brother Ruel, gusto ko Ilocano lang. Maraming Ilocano sa langit. Alam niyo, sa Pilipinas, napaka-klanis natin, Sabi, bakit pag DepEd tsaka police, maraming Ilocano? Kasi itong mga boss na mga mataas na posisyon, Ilocano. At ang gusto nilang maging empleyado, mga Ilocano. Buti na lang hindi ganun sa langit. Hindi mahal ng Diyos si Brother Bruce dahil siya ay Amerikano at mas mahal niya ng Diyos siya kaysa sa ating mga Pilipino. Parehas pantay ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Meron tayong tinatawag, di ba? Yung pagka dito ka galing, yung visa mo, visa free ka. Di ba? Pag ganitong bansa, halimbawa sa Europe, pag taga-Europe ka, pwede kang maglipat-lipat ng bansa sa European Union na hindi mo kailangan ng visa. Pero pagka Asian ka, abusaya yan, abusaya. Discriminated. Papahirapan ka pa. Hindi ganun ang Diyos. Gusto niyang makapasok ang lahat ng tao sa langit. Ano man ang kanyang panlabas na katangian, ano ba ang kasalukuyan niyang kalagayan, mahal ka ng Diyos. Ang ebanghelyo ay para sa lahat. Bakit? Dapat nilang maunawaan na ang ebanghelyo ay dapat marinig ng lahat. Bakit? Dahil ang lahat ay makasalanan. Ang lahat ay makasalanan. Yung universality panglahatan, kasi lahat ay makasalanan. Sa harap ng Diyos ay hindi nakaabot ang sinuman sa kanyang kaluwalhatian. Kaya mamaya bibigyan ko ng diin yan, maging si Cornelius, kailangan niyang marinig ang ibang helyo. Kahit na napakabait niya, napakamadasali niya, napakarelyoso niya, kailangan niyang marinig ang ibang helyo. Dahil sa harapan ng Diyos, isa rin siyang makasalanan. John 3:16, paborito natin, for God so loved the world. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Magandang prinsipyo yan. Kahit yung mga taong kali, basta matino pa yung pag-iisip, naiintindihan ka pa. Kung may pagkakataon, bahagian mo ng salita ng Diyos. Ayokong kausapin yan, hindi yan nakapag-aral. Baka hindi niya ako maintindihan. Kaya ng Diyos na ipantindindi sa Kanya ang ebanghelyo. Kahit wala siyang mataas na pinag-aralan. Amen? Yun nga sinasabi ng Biblia, no? Pinahiya ng Diyos ang mga matatalino. Ang pinili niyang gamiting instrumento ay ang mga mabababa sa lipunan at mga sinasabing mga mangmang. At ganun tayo dapat sa ating mga pagbabahagi. Hindi tayo mamimili dahil lahat ay makasalanan. At lahat ng makasalanan ay mahal pa rin ng Diyos. Amen? Hindi binabago ng kanilang pagiging makasalanan ang pagiging mapagmahal ng Diyos. Amen? Kaya kahit napakasalbahe niya, pag nakita, inimpress sa'yo ng Panginoon, bahagian. Kahit pa kriminal yan, sa palagay mo, dami ng patuto, mga dating mamamatay tao, heart killer, binago ng Diyos. Pag-pray natin, si Brother Bruce ay may vision, may vision siya. Gusto niyang magkaroon ang kalalakihan ng prison ministry. At ang makakaharap doon sa preso ay hindi nakakatuwa. Hindi mga cute. Nakakatakute.
Pero mahal pa rin sila ng Diyos. Ang dami ng mga dating preso na naging pastor. Ilan na ba yung nakasama ko sa loob o oblo? Sabi ni Isko, no? Galing ka ba sa oblo? Ako sa labas lang. Sa loob. Kung may pagkakataon, huwag tayong mawala ng pag-asa, makapangyarihan ng Diyos. Ano sabi niya sa pagpapatuloy? But in every nation, the one who fears Him and does what is right is acceptable. Ang ginamit dyan adjective ay dektos, acceptable. Ito ibig sabihin ay pagpapakita, kanais-nais na pagpapakita o pagpapahayag ng banal na kaluguran. Kanino nalulugod ang Diyos? Sabi dyan, hindi siya namimili kung kahit saang bansa ka galing. Kanino nalulugod ang Diyos? Doon sa mga may takot sa Kanya, ginagawa ang tama. Ang paggawa ng tama at pagkatakot sa Diyos ay kalugod-lugod sa Kanya. Katanggap-tanggap sa Kanya. Tanungin mo ngayon katabi mo, sa palagay mo ba nalulugod ang Diyos sa iyo sa mga pinagagawa mo? Pero ayoko dito gusto ko kayong i-correct. Sinabi ko na ito nung simulan kong ituro itong aklat ng Acts. That this book is not a doctrinal book. Mahirap siyang gawing basihan ng isang doktrina. Acts is simply a record of some of the events na nangyari doon sa early church. So wag nating iisipin dito na ang itinuturo rito kapag mabait ka, pupunta ka sa langit. Ang sinasabi lang dito, kapag gumagawa ka ng mabuti, kalugod-lugod yun sa Diyos. Pero isang bagay ang tiyak dito, hindi ka maliligtas sa paggawa ng mabuti. And if that is the case, hindi na kailangan ni Cornelius na papuntahin, na ipasundo mabait na siya maka-Diyos na siya, reliyoso na siya. Kung yun ang paraan, para pumunta siya sa langit, pasok na siya. Pero hindi nga. At yun yung sa bandang uli pa natin, sa next Sunday pa yun, next Sunday pa yun. Ang isang bagay lang dito, yung taus-pusong pagiging maka-Diyos, pagiging mabait, mapagkawang gawa ni Cornelius ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Pero hindi yun sapat para siya ay makarating sa langit. Kailangan niyang marinig ang ibang helyo. Actually, ang binibigyan ng diin po rito, doon sa salitang in every nation. Yung konteksto niyan, ang Diyos walang paborito. Hindi niya paborito ang mga Hudyo lang. Hindi niya gustong ang mga Hudyo lang ang maliligtas at mapupunta sa langit. Kundi gusto niya sa lahat ng dako sa buong mundo, maligtas ang lahat ng tao. Yun ang binibigyan ng diin dito. Hindi yung mga mabubuting gawa ni Cornelius. Bagamat ang totoo, nalugod ang Diyos sa kanyang mabuting gawa. Maliwanag po ba tayo? Kasi madalas nag-report sa akin yung mga e-group natin. Pag tinatanong kayo, anong katiyakan mo na pupunta ka sa langit? Ang sagot daw na madalas mabait po kasi ako. Hindi po yun. Hindi po yun yung mensahe ng Ebanghelyo. Na ang lahat ng mabait pupunta sa langit. Dahil sa harap ng Diyos, walang mabait. Sa kababasa lang natin, ang lahat ay makasalanan. Walang nakaabot sa kalawalatian ng Diyos. Siguro kaya nasabi mong mabait ka, kinumpara mo yung sarili mo sa iyong kapwa. Mas mabait ka nga sa iyong kapitbahay. Kung magchismis ka, konti lang, siya marami. Kung mandaya siya, marami, ikaw konti lang. Kung magsinungaling siya, ikaw konti lang, siya marami. Kaya sabi mo, siguro pupunta ako sa langit kasi mas mabait ako sa kanya. Nakakita ka ng mas mabait sa'yo. Uy, baka siya pumunta, ako hindi. Yung sinabi ko dun sa tatay ko, dun sa libing.
Kapag ikinumpara mo ang iyong sarili sa iyong kapwa, lagi kang makakakita ng mas nakahihigit sa iyo. At kapag mas nakakita ka na nakahihigit sa iyo, baka maliit ka sa iyong sarili at panghinaan ka ng loob. At madalas makakikita ka rin naman ng mas mababa sa iyo o mas masama sa iyo. At ang baka mangyari nun, baka maging mayabang ka. Dahil ang tingin mo, mas mabuti ka sa Kanya. Ang laging sukatan natin na itinuturo ng Ebanghelyo ay ang kabanalan ng Diyos na pinakita sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Isang perpektong kabanalan. Isang pamumuhay ng taong wala ni anumang nigatiting ni isang kasalanan. Amen? So ang binibigyan din dito, hindi yung pagiging mabait ni Cornelius, kundi ang pagiging mahabagin at mabuti ng Diyos sa lahat ng tao. Sa lahat ng lugar. Kaya nga, in every nation, hindi papapasukin ng Diyos sa langit kahit pa isang Hudyo na hindi marunong magsisi. Na ang tingin niya sa sarili niya, sino ba yung nag-share dito? Si Bon yata yun, ano? Yung Pharisee at saka yung tax collector. Yung Pharisee religyoso, sabi niya, nagtatides ako, nagsisimba ako, nagpipray ko lahat ng mabuting ginawa. Sabi nung isa, dinadagukan yung kanyang puso. Ang dami kong kasalanan, Lord, patawarin mo po ako. Kahit tudyo ka pa kung hindi ka mapagsisi sa iyong mga kasalanan. Kahit ang dami mo pang alam, kahit nabasa mo pa ng ilang beses. Ang Biblia, kung hindi mo naman ito ipinapamuhay, kahit anak ka pa ng pastor o ng church leader dito sa church, hindi yan ang magiging basihan ng Diyos para ikaw ay papuntahin sa langit. Dahil ang titingnan ng Diyos ay ang personal mong kalagayan, ang kalagayan ng iyong puso. Amen? Kung titingnan niya kung nandiyan ba sa iyong puso ang Panginoong Jesus. Na-advance ko na. Pero sa bandang uli pa sana yan. Pero ito yung gustong bigyan din dito sa passage na ito. May mga hindi mananampalatayang gumagawa ng mabuti, nalulugod ang Diyos dyan. Pero nangangailangan pa rin sila ng Ebanghelyo. Dahil nasa Ebanghelyo ang kaligtasan. Walang gospel, walang salvation. At yun yung dahilan kung bakit kailangan bahagian ng salita ng Diyos, ang lahat ng tao. Hindi itatanong ng Diyos, hindi ko alam kung meron dito, ano? Wala. Hindi itatanong ng Diyos sa araw ng paghukom kung saan galing, kung saang bansa ka galing, no? Hindi niya ipapahayag na ikaw ay walang kasalanan. Yung kanyang katarungan dahil lang sa pagtingin sa tao sa panlabas nitong kalagayan at sa kalamangan niya na walang kinalaman sa bisa ng usapin ng kaligtasan. Ano ang usapin ng kaligtasan? Unang-una sa lahat, ang lahat ng tao ay makasalanan. Sabi nga ng iba, yung good news, bago maging good news, meron munang bad news. Ano yung bad news? Ikaw ay makasalanan. Ako ay makasalanan. Ako ay nangangailangan ng tagapagligtas. Ikaw ay nangangailangan ng tagapagligtas. Bakit hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili? Ang tangi mong pwedeng gawing ibayad sa iyong kasalanan ay ang iyong sariling kapahamakan. At para hindi ka mapahamak, kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan mo ng tagapagligtas. Inuulit ko, ang binibigyang diing sa passage na ito ay ang masaganang habag ng Diyos. Ang kanyang dakilang pag-ibig sa lahat ng tao. Hindi iyong kabutihan ni Cornelius. Bagamat itong bagay na ito ay isang mabuting bagay. The emphasis should not be on Cornelius, but on the impartiality and justice of God. Since it was not his good works that will save him, but the grace of God through faith
in Jesus Christ. Anong magliligtas sa kanya? Sabi nga, let our hearers see and feel our love and acceptance for them. Kung lalagyan natin to ng application, kailangang maipakita at maipadama natin sa ating mga tagapakinig yung ating pag-ibig at pagtanggap sa kanila, anuman ang kanilang kalagayan. Totoo po rito yan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, yung katagang maging sino ka man. Maging sino ka man. Ipapadama ko sa iyo na mahal ka ng Diyos. Bagamat sabi sa bandang uli, even though you do not approve their wrongdoings. Sa school, may mga co-teachers akong bading, mabait ako sa kanila. Pero hindi ibig sabihin, gusto ko yung kanilang ginagawa. Kailangan ko ipakita na tanggap ko sila bilang tao. Lagi sinasabi sa DCS, by creation, ang lahat ng tao ay anak ng Diyos. Dahil lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, binigyan ng buhay. So by creation, but by adoption, sino lang ang aampunin ng Diyos upang tawagin, bigyang karapatang maging anak ng Diyos? Ang mga tumanggap sa Panginoong Yesus, ang nanampalataya sa Panginoong Yesus. At sa una, ganun dapat ipakita natin. Tanggap kita. Sabi nga nung madalas ko marinig sa radyo, we accept them, although we do not approve their wrongdoings. Tinatanggap nila natin sila, bagamat hindi natin sinasang-ayunan ng kanilang mga maling gawain. Hindi yung sa una pa lang, nandidiri ka na. Huwag mo itong kalimutan, This is the message of good news for the people of Israel, that there is peace with God through Jesus Christ. Hindi ko yata nalagay dyan, Dapat yan ay sa Romans 5:8, Romans 5:8. Ano yung Romans 5:8? At ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, kahit nung tayo'y mga makasalanan pa. Kahit nung mga kaaway pa tayo ng Diyos. Pinadama niya sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Namatay ang Panginoong Jesus. At yun yung dapat nating mapadama sa kanila. Although mag-iingat tayo, mag-iingat tayo. Pero dapat maipadama natin yung pagmamahal at pagtanggap sa kanila, Yan pala, Romans 5:8. But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Yung kausap natin na ibinabagyan natin, makasalanan pa yan. Pero kagaya ng Panginoong Yesus, may padama natin ang ating pagmamahal at pagtanggap sa kanila. While we were still sinners. Verse 36. This is the message of good news for the people of Israel, and there is peace with God through Jesus Christ. There is peace with God through Jesus Christ. Sabi niyan, this is the message of good news, gospel yan, for the people of Israel. So in general, God sent His word first to the children of Israel. Ang ebanghelyo ay unang ibinigay sa mga Hudyo. Yun ang sinasabi niya. Ano yung ebanghelyo na yon? Na merong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. It is God Himself who declares peace. Ang Diyos mismo ang nagpahayag ng kapayapaan, ng pakikipagkasundo niya ng Diyos sa tao. Sabi nga, Christ, by paying the price of sin through His sacrificial death, established peace between man and God. Sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Yesus, ay itinatag niya ang kapayapaan, pagkakasundo sa pagitan ng Diyos at ng tao. Siya na Diyos na nagpahayag
ng pagkakasundo ay may karapatan din na magpahayag ng pakikipagdigma. Tanong mo mga katabi mo, anong kalagayan mo ngayon? Kaibigan ka ba ng Diyos o kaaway ka ng Diyos? May dalawang bagay na tinutukoy ang tao sa kalagayan, ang Diyos sa kalagayan ng tao. Dalawa lang, kaibigan ng Diyos o kaaway ng Diyos. Gusto ng Diyos na makipagkaibigan sa iyo. Amen? At kung hindi mo siya kaibigan, hindi yun kasalanan ng Diyos. Dahil ang pinapahayag niya, base doon, ay ang kapayapaan, pakikipagkasundo ng Diyos sa tao. Yung binasa ko sa Romans chapter 6:18, yung mga taong tumatanggi sa Diyos, sila ay kaaway ng Diyos. Yung mga taong tumatanggi sa Diyos at nagpapatuloy sa kanilang kasalanan ay kaaway ng Diyos. Hindi kasalanan ng Diyos na ikaw ay kanyang kaaway. Kasalanan mo yan. Dahil ang mensahe ng magbuting balita ay pakikipagkasundo sa Diyos. Amen? Sumagot ba yung tinanong mo? Sumagot? Ano ka ngayon? Kaibigan, kaaway ng Diyos? Kaaway ng asawa mo? O kalimutan mo muna sa asawa mo, mamaya pag-uwi na yun, magbati kayo. Pero ngayon, matiyak mo, kaibigan ng Diyos. Meron kang kapayapaan. Makikipagkasundo. Hindi mo mararanasan ang kapayapaan ng Diyos kung hindi ka muna magkakaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos. Bakit maraming tao ang walang kapayapaan? Dahil nananatili sila sa kalagayan ng pagiging kaaway ng Diyos. Kung saan-saan hinahanap ang kapayapaan. Samantalang ang kapayapaan ay sa Diyos lamang matatagpuan. At ang pinakaugat ng kapayapaan ay ang magkaroon ka ng kapayapaan sa Diyos. Iba po yung kapayapaan sa Diyos sa kapayapaan ng Diyos. Peace with God will result to peace of God. Di ba? Pag magkaaway kami ng misis ko ni Nadet, nawawalan ako ng kapayapaan sa puso. Tama, di ba? Nakasimangot siya magsiserve sa pagkain ko. Hindi ako kakausapin. Pero pag may peace with Nadet ako, meron akong peace of Nadet. Naintindihan nyo? Kaya maraming tao ngayon ang walang kapayapaan ay dahil sa buhay, ay dahil nananatili sila nakaaway ng Diyos. At yung kapayapaan yung sinasabi ko sa inyo, kapayapaang mula sa Diyos, ay kapayapaang hindi naaapektuhan ng mga pangyayari sa buhay. Kapayapaan na kahit meron kang mabigat ng problema, meron kang kapayapaan sa puso. Kapayapaan na kahit marami kang kawalan sa buhay, sa pangangailangan mo, meron kang kapayapaan ng Diyos. Kapayapaan na kahit ang gulo-gulo sa ating paligid, napaka-unstable ng ating economy, meron kang kapayapaan mula sa Diyos. Amen? Tanong mo katabi mo, meron ka ba nun ngayon? Kapayapaan na kahit tumatanda ka na at alam mo nang lumalapit ka na sa punto ng kamatayan, hindi ka natatakot. Dahil alam mo, ang kamatayan ay simula ng walang hanggang pakikisama ng personal, napaka-personal sa Diyos. Amen? Kamakailan, nung nakaraan linggo, baka nag-fail na yung kidney ko, dami ko na nararamdaman. Baka hindi na nagpa-function yung kidney ko. Naisip ko yun, dami ko lahat. Sabi ko kay Nadet, lahat ng sintomas ng kidney failure, nararanasan ko na. Baka malapit na akong mag-dialysis. At pag nag-dialysis, ibig sabihin, malapit ka na mamatay. Di ba? Ganun naman yun, di ba? Tama? Pag nag-dialysis ka, ibig sabihin, malapit ka na mamatay. Binibilang mo na yung taon mo. Pero pag naisip ko na ako ay may kapayapaan sa Diyos, nagkakaroon ako ng kapayapaan mula sa Diyos. Amen?
At hindi mo yun maibibili ang kahit kanino paman. Yun yung mensahe ng Ebanghelyo na merong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. At binigyan din, sino si Jesucristo? Yun pala yung sinabi sa Janos. Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Dahil sa ginawa ni Kristo, meron tayong kapayapaan sa Diyos. Meron tayong pagkakasundo sa Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo. Sino si Kristo na binigyan ng diin dyan? Sino si Kristo? Lord of all. Panginoon ng lahat. At nais ng Diyos na sa pinaka-personal na paraan, maging Panginoon mo siya sa iyong buhay. Amen? Panginoon mo sa iyong buhay. Anong ibig sabihin nun? Na si Jesus ay Panginoon ng lahat. Na si Jesus ay namamahala, naghahari sa lahat ng bagay at pupurihin at dadakilain magpakailan man. He rules over everything and is worthy of eternal praise. Wala nang iba. Si Jesus lamang, dahil si Jesus lamang ang tanging Panginoon ng lahat. Anong ibig sabihin pa nun? There was one God and one mediator. Bilang Panginoon, siya lamang ang tanging tagapamagitan sa pagitan ng makasalanang tao at ng banal na Diyos. Wala nang ibang tagapamagitan. Wala nang ibang paraan. Wala nang may kakayahang ipagkasundo ang tao sa Diyos maliban kay Kristo. Yun ang isa sa ibig sabihin ng Panginoon. Ano pang ibig sabihin nun? Na si Jesus ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay sa langit at sa lupa. And therefore, dahil siya ay Lord, He has the authority to command, to make a command. And you have the role, not an option, role, responsibility to what? To obey Jesus. Yung pagsunod kay Kristo ay hindi option. Bakit? Kasi siya ang may kapangyarihan. May lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Di mo pwede sabihin, Lord, dito susundin kita, dyan susundin kita. Dapat lagi mong sinusunod ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Tanong mo katabi mo, sinusunod mo ba ang Diyos, ang Panginoong Hesus sa lahat ng aspeto ng iyong buhay? Sa love life, sa family life, sa work, sa lahat. Sinusunod mo ba siya? Siya ba ang Panginoon ng iyong buhay? Nabagamat sinasabi ni Pedro kay Cornelius, nabagamat nung una ipinahayag ang ebanghelyo, yung good news sa mga Hudyo, ang katotohanan pa rin si Jesus ay Panginoon ng lahat. Yun ang binibigyan ng diin dyan sa Great Commission. Ang kasunod niyan, anong sa kasunod niyan? Humayo kayo at gawin yung alagad ang lahat ng bansa. Great Commission is not an option. It is a command. It is a must. Hindi yung pag gusto mo lang o ayaw mo pag nasa mood ka. Kung ang Panginoong Hesus ang Panginoon ng buhay mo, lahat ng sinasabi ng Diyos ay dapat mong sundin sa iyong buhay. Ulitin ko, dapat mong sundin sa iyong buhay. Yun ang ibig sabihin ng si Jesus ay Panginoon ng lahat. May kanta niya, no? Si Jesus ang Panginoon, ang Hari ng lahat. Yung sinaunang kanta yan, ano? Alam mo, Sister Jope, alam mo yon? Si Jesus ang Panginoon. Paulit-ulit lang yun. Si Jesus ang Panginoon, ang Hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, ang Hari ng lahat. Hanggang sa matapos. At yun ay isang napakahalagang katotohanan. Si Jesus ay Panginoon ng lahat. Bilang Panginoon ng lahat, ibinigay kay Jesus ang kapangyarihan na humatol. Sa pagdating ng panahon, sa bandang uli, babalikan ko yan.
Sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, naaalalahanin natin sa ating banal na hapunan, siya ay babalik hindi bilang isang haing handog na papatayin muli. Siya ay babalik bilang isang hari na hahatol sa lahat ng bagay. Actually, sa bandang huli pa yan, nasa kanyang lahat yung absolute authority to judge. Ano yung pinaka-lesson nito? The Lordship of Jesus Christ not only is being the only Savior, must be emphasized in sharing the gospel. Madalas sa pag-share, gusto mo bang pumunta sa langit? Ganun lang lagi, Sasabihin sa'yo, ano sasabihin sa'yo niyan? Tinanong mo isang tao, gusto mo bang pumunta sa langit? Anong sagot mo? Siyempre. Gusto mo na ba? Ngayon na. Ano sasagot niya? Siyempre, hindi pa. Dahil ayaw mo pa, dito ka pa sa mundo, kailangan mo mabuhay na ang Panginoon mo ay si Kristo. Ayaw mo, gayahin mo yung nakapako sa krus. Patay ka agad. Nasa langit ka agad. Kung madalas kapag nag-share tayo, ang nabibigyan lang natin ng diin, si Jesus ay tagapagligtas. Papatawarin ka sa iyong kasalanan, babayaran ka sa iyo, tutubusin ka, papawalang sala ka. Madalas yun lang. Para makapunta ka sa langit. Totoo naman yun. Kaya lang, hindi lang yun dapat ang binibigyan diin. Dapat binibigyan diin mo na si Jesus ay Panginoon. Ano siya dyan? Jesus cannot be your Savior if He is not your Lord. Hindi mo siya magiging tagapagligtas kung hindi mo siya Panginoon. Package yan. At kung talagang siya ay yung tagapagligtas, nakikita sa buhay mo na siya ang iyong Panginoon. Naintindihan nyo? Hindi mo siya magiging tagapagligtas kung hindi mo siya Panginoon. At hindi mo siya tagapagligtas, at hindi siya magiging tunay na tagapagligtas mo kung hindi siya ang iyong Panginoon. Ito kasi yung verse niya, Thank God once you were slaves of sin. Saan ba tayo iniligtas ng Diyos? Saan ba siya tagapagligtas? Sa ating mga kasalanan. Pero yung pagliligtas sa pagkakaalipin sa kasalanan, yung pagpapalaya sa pagkakaalipin sa kasalanan, ay hindi nangangahulugan ng tinatawag na absolute freedom. Nilipat lang natin yung pagkakaalipin. Kung tunay kang malaya sa pagkakaalipin ng kasalanan, iyon ay nangangahulugan na ngayon ay alipin ka na ng Diyos. At ang ibig sabihin ng alipin ka na ng Diyos, si Jesus ang iyong Panginoon. At anong klaseng pamumuhay ka? Meron kang righteous living. Ayon sa itinuturo ng Panginoong Hesus, namumuhay ka ng may kabanalan. At yan ang magbubunga ng walang hanggang buhay at kaligtasan. Naintindihan mo? Naintindihan natin? Yung siya sabi rito, hindi mo siya magiging tagapagligtas kung hindi mo siya Panginoon. At kung totoong tagapagligtas mo siya, siya ang iyong Panginoon. At yun yung magandang itanong natin sa ating sarili ngayon sa sandaling ito. Si Jesus ba ay yung tagapagligtas? Anong sagot mo? Masasagot mo yan pag sinasagot mo yung pangalawang tanong, si Jesus ba ay yung Panginoon? Nakikita mo ba yung buhay mo na isang alipin ng Panginoon? Dahil kung siya ang iyong Panginoon, ibig sabihin, ikaw ay alipin ni Kristo. Ako ay alipin ni Kristo. At namumuhay ako ng mayroong, ano sabi niyan? Namumuhay ako ng mayroong kabanalan. Sumusunod ako ng buong puso sa kanyang mga turo. Namumuhay ako ng matuwid. Meron akong matuwid na pamumuhay. At yan ang magbibigay sa akin ng katiyakan sa walang hanggang buhay. Pag tinanong ka, paano ka nakatitiyak na pupunta ka sa langit? Hindi mo lang basta pwedeng isagot kasi tinanggap ko si Jesus bilang tagapagligtas. Dapat ang sasabi mo, at siya na ngayon ang naghahari sa aking buhay.
Dahil iniligtas niya ako sa kanyang kapangyarihan ng kasalanan at ako ngayon ay alipin na ng Diyos. Napakahalagang tandaan. Dahil ang tao gustong pumunta sa langit, pero ayaw sumunod kay Jesus. Hindi yun maaari. Hindi yun maaari. Hindi maaaring tagapagligtas mo si Jesus, pero hindi mo siya susundin sa iyong buhay. Hiniling ko po yung dalawa sa elders natin. Natuwangan ako sa pag-distribute ng tinapay na sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Jesus at sa katas ng ubas na